2026 na po, napapansin natin na kapag ang pinag-uusapan ay religion, yung mga followers mo, yung mga subscribers mo will step back na pag yan ang pinag-uusapan. Talagang napapansin ko lang na ang demonyo talaga magaling siyang mag-set up ng mga bagay-bagay sa mundo. Kapag pag-uusapan na yung kaligtasan ng isang tao, nilalagay niya sa utak ng isang tao na huwag kayong makinig niyan. Step back na. So, ang tao na inuutusan ng Diyos na hanapin yung tunay na daan, nawawala na. Hindi na niya makita. Kasi nga, kuha na siya. Step back na kaagad. So, ang masasabi ko lang sa mga tao talaga, ang pagre-relihiyon kasi hindi isang madaling bagay. Hanapin mo talaga yung totoo. Saan ka man ngayon, anong religion ka man, pag-aralan mo ng mabuti. May mga tao kasing pumapasok sa isang grupo hindi dahil sa kaligtasan, dahil masaya sila doon. Kasiyahan ang hinahabol nila. Nakita nila na makatulong sila sa tao, para sa kanila sapat na yun. Pero kung titingnan natin sa Biblia, may deeper purpose pa kung bakit may isang religion na pasukan ng tao. Yung religion kasi, kung titingnan natin, ito yung magtatali sa tao pabalik sa Diyos. Isang tunay na relihiyon. Pag relihiyon naman ang pinag-uusapan, isa itong iglesia. Ang iglesia kasi sa Biblia, yun ang katawan ni Kristo, at si Kristo naman ang ulo. Tinayo ni Kristo ang kanyang iglesia, hindi para tingnan-tingnan lang ng mga tao. Sa iglesia ang kanyang tinayo, dito inilalagay ng Diyos ang maliligtas. So, all in all, in its totality, ang Diyos pa rin ang nagdi-decide kung sino ang mapunta sa iglesia. Kung bilang ang pag-uusapan natin, nakasulat na sa Biblia yung mapupunta sa impyerno, kasing dami ng buhangin na makita nyo sa dalampasigan. So napakarami. Ibig sabihin, ang maliligtas ko konti lang. So ang religion na may kaligtasan, kokonti lang sila, kokonti lang ang miyembro. Hindi ito paramihan. Ang mga miyembro nito pili lang. Katulad nung unang panahon, ang Diyos mula pa namimili siya ng maglilingkod sa Kanya. Hindi lahat pwedeng maglingkod, hindi pwedeng lahat pwedeng sasamba. Namimili siya. So nung unang panahon, nandun si Abraham, tapos nandun si Isaac. Mula kay Isaac lumabas si Jacob. Magkapatid yan si Esau pati si Jacob. Pero pinili ng Diyos si Jacob. So sa mga bagay na yan, makikita natin na namimili ang Diyos ng maglilingkod sa Kanya. Hindi lang basta-basta sino. So mula kay Jacob lumabas yung 12 tribes ng Israel. Alam natin lahat yun. Pero hindi alam ng lahat na pinutol ng Diyos yung kanyang covenant with Israel. Nang pinutol ng Diyos yung kanyang covenant with Israel, wala ang Israel. Tingnan nyo, puro giyera, puro away. Ganun ang nangyari. Pero dumating din ang panahon na pinababa ng Diyos si Kristo. Alam natin yung lahat.
Nung bumaba naman si Kristo, nagtayo siya ng kanyang iglesia. Muli namang binigay ng Diyos ang kanyang pangako para sa mga taong maliligtas. So ang kanyang pangako ay binigay niya sa 3 grupo. 3 grupo lang yan. Sinabi nga niya na sa iyo, sa iyong mga anak, at sa mga nasa malayo. Hanapin nyo lang kung anong verse yan. Alam ko magaling kayong maghanap. So yung sinasabing sa iyo, tumutukoy yun sa mga Israelita. Diba dumating yung panahon na nagbalikan ang mga Israelita sa Israel, sa Jerusalem. Kasi nga para mangyari yung sinabi ng Diyos. So may mga Israelitang tinawag na naging kasama ni Kristo. Diba? Pagkatapos nun, sa inyong mga anak, yun naman ay tumutukoy sa mga taong hindi Israelita, ngunit na pangaralan nila na bautismuhan. Yun ang pangalawang grupo. Yun sila ay tinatawag na Gentiles. So ang mga tao, iniisip nila na hanggang Gentiles lang. Kaya sabi nga ng iba, we are Gentiles, diba? Naririnig natin yun. Pero hindi nila nabasa o napansin yung ikatlong grupo na nasa malayo, tatawagin pa sa malayong panahon, nasa malayong lupain. Ayun. Ang grupo naman na yun ay may hula. May hula kung kailan sila lalabas, kailan sila lalago, paano sila lalago, kailan sila lalabas ng ibang bansa. Ang grupong yun po, kung pag-aaralan ninyong mabuti, ay ang Iglesia ni Cristo na nandito sa Pilipinas. So inaanyayahan ko kayo na pag-aralan nyo ang Iglesia ni Cristo. Ang mga Pilipino kasi paminsan kapag ang religion is imported, talagang pinapansin nila yan, pa English, mga matangos ang ilong, pinapansin kaagad nila yan. Pero kapag ang iglesia ay nagsimula mismo sa Pilipinas, alam na natin, paminsan may pangungutya. Pero pag-aralan nating mabuti, tingnan natin yung nakasulat sa Biblia. Alisin nyo yung isipang iba, maging tumayo kayo, sabi ng Biblia, tumayo kayo sa gitna ng daan. Ibig sabihin, be fair, tapos pag-aralan yung mabuti. Pag-aralan nyo rin ng mabuti ang religions ninyo. Hindi porket doon na kayo pinanganak, doon na kayo tumanda, tama na yun. Alamin nyo talaga. Alamin nyo ng mabuti. So sa mga maabot ng video na ito, sa mga maabot ng video na ito o mabuksan ninyo ang video na ito, pagtiyagaan nyo lang, unawain yung mabuti. Tapos pag may maimbitahan kayo ng mga iglesia ni Cristo, make yourself available para marinig ninyo ang salita ng Diyos. Pwede kayong magdala ng Biblia, pwede kayong magdala ng panulat ninyo, pwede rin kayong dumalo sa aming mga pagsamba. Thursday, Sunday, yun ang regular na pagsamba. May mga schedule din na Wednesdays and Saturdays. Makipag-ugnay lang kayo. Huwag po kayong mag-alinlangan dahil ang pangarap po ng Iglesia ni Cristo ay maipaabot yung tunay na salita ng Diyos sa mga tao. Kung lalapit kayo, sabihin yung atin kayo ng pagsamba, isang malaking welcome po ang ibibigay sa inyo. So hanggang dito ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, subscribe, and be updated sa mga latest natin na mga uploads.